Mm. Mm. Ang sarap! Namaos pa siya ta. Hi mga mi! Ayan, so meron ako ditong bangus boneless to. Meron tong kaliskis, ayan. So, para kung gusto mo tong ihawin, pwede, di ba? Pero this time hindi tayo mag-iihaw kasi gagawa tayo ng isang mas pinasarap pa na recipe ng bangus, ganun. So, meron ako ditong kalamansi. 3 pirasong kalamansi. Ayan, kita nyo ba? Pipigaan lang natin siya dito sa iba pa na kalamansi. Mga 3 lang pwede na. Tatalab na rin yung asim nito. And then, maglalagay tayo ng salt. Konti lang kasi meron pa tayong ilalagay dyan ng iba pang pampalasa na, alam mo yung magbo-boost ng sarap. Ganun. Ito, pang boost ng sarap. Ganun. Ayan. So, maglalagay tayo ng liquid seasoning. So, yung takip lang niya, isa lang ito, okay na kasi malasang malasa to. Tapos, i-massage lang natin dito sa bangus. Ayan. So, yung ilalim nito, okay lang naman na wag nang malasahan. Ang importante, yung pinaka-laman ng bangus. So, itataob ko lang siya. Tapos, hayaan muna natin siyang mag-rest siya dyan. Magpahinga ng at least mga 30 minutes or habang pinaprepare natin yung mga iba pang ingredients. Ganun. Kamatis. Tapos, gagamit tayo ng isang buong malaking sibuyas, yung white onion. Pero kung wala naman dito, kahit yung red onion na lang. Ayan. So, sa kamatis, hindi naman to lahat ilalagay ko. Kukuha lang tayo ng mga ilang piraso. Hihiwain ko lang to ng maliliit. Parang yung hiwa ng pangrelyeno or yung pag nag-iihaw. Ganun. Dahil sobrang liit ng kamatis. Mga ganito lang. 2 na to, itong nakaslice dito. Gagamit siguro ako ng 5. Pwede na. Itong ginagawa ko to, para lang tayo nagpe-prepare ng pang-inihaw na bangus. Ganun yung pinapalamanan. Ay, napakamahal ng kamatis ngayon ni. Sa sibuyas, ganun din. Maliliit. Iubos ko tong isang malaking sibuyas na to. Mas masarap kasi mas maraming sibuyas. Pwede kayo maglagay ng bawang, pero hindi na maglagay ng bawang. Pwede rin kayo maglagay ng luya. Kaya lang kasi, bidabad na natin yung bangus eh. So, mawawala na rin yung lansay niya kasi naglagay naman tayo ng kalamansi. Pero kung gusto niyo talagang lagyan ng luya, nasa sa inyo po yan kasi kayo naman po yung kakain. Dahon ng sibuyas pala. So, huhugasan ko muna. Maraming gamit to eh. So, kukuha lang ako ng ito. So, itatabi ko ulit to. Ito naman eh, alam niyo yung pampadagdag ng kulay lang din. Tsaka, syempre, pampadagdag niya rin ng linamnam. Ang bili ko pala sa isang pirasong bangus, 170 plus. Boneless. So, pagsasama-samahin ko lang siya dito sa isang bowl. Wala kasi akong pamintang durog, so, magdudurog ulit tayo ng paminta. Naiyak ako sa sibuyas. Yan, ano na to. So, ito na. Nagkalagay lang din tayo ng konting salt. Yung ating pepper. More. Liquid seasoning for the umami flavor. Yan. Isang takip lang. Okay na yan. Mayonnaise. So, maglalagay ako ng 1/2 cup ng mayonnaise. Gamit kayo ng good mayonnaise mga mi para alam niyo yung balance yung manamis-namis na maasim-asim. Kasi yung ibang mayonnaise, sobrang tamis. Yung mayonnaise yung magbibigay ng creamy na effect. Creamy. Tama ba? Bika ibang under yung mayo dito. So, ito na mag-assemble na ako mga mino. So, dito ko lulutuin yung bangus. Kasi hindi tayo dito magbe-bake. No bake bangus yung ginagawa natin ngayon. Sasapinan lang natin siya ng dahon ng saging. So, itong dahon ng saging na to ay nahugasan ko na. Dahil hindi naman tayo gumamit ng bawang. So, gagamit tayo dito ng garlic flavor na margarine. Yung star margarine yung gagamitin ko. So, i-rub lang natin dito sa dahon. And then, ito na yung bangus. So, tatanggalin ko na yung mga buto. And then, ipabuhusan natin to. Ang bongga, diba? Pwede mo tong ihanda sa Pasko. Sa birthday mo, sa bagong taon, sa fiesta, or any special event sa family. Ganun. So, ilalagay ko to lahat kasi wala naman akong paggagabitan. Ayan. At hindi to matatapos dito. Syempre, kailangan bonggahan natin kasi Pasko, diba? So, maglalagay ako ng cheese. Gagamit ako ng 3 cheese bake. Ito, shredded.
Not sponsored, pero pinakita ko lang kasi ito yung madalas kong binibili. Yan, so, pero pwede kayong gumamit ng any cheese na afford or available sa inyo. Tapos, i-grate nyo na lang. Pwede nyo paliguan ng cheese to kung gusto nyo. Diba? So, okay na to. Tapos, igaganyan lang natin siya. Tatakpan. Diba? Igaganito lang natin siya, oh, mga miyan. And then, tatakpan. Tapos, lulutuin natin siya sa mahinang apoy or mahinang temp. On ko na. Slow cooking lang. Ganun. Siyempre, kailangan natin silip-silipan para malaman natin kung luto na ba. Tapos tutusukin natin para malaman natin kung okay na ba siya. Kasi hindi natin siya finry. Kung gusto mo naman, pwede mo siyang i-fry and then lagyan mo ng toppings. Tapos, gawin mo tong prosesyon to. Pero yung iba kasi, diba, ayaw na ng mantika. So, ito yun. Para sa mga ayaw. Umiiwas sa mga pinrito. Ayan. So, napaka-perfect ito para sa iyo. Check na natin. Wow! Kita niyo ba? Pakita ko. Ayan na siya, mga mi. Konti pa. Kasi hindi pa siya masyadong luto. Kulang pa sa luto. At saka, nag-moist siya kasi tinakpan natin. So, kailangan natin siyang ma-dry out. Kaya, lulutuin pa natin siya for another mga 20 minutes. Pero this time, itataas ko na ng konti yung temp. Check natin. Tuyo na. Tuyuan na siya, mi. At luto na siya. Teka lang, patay ko muna. Luto na siya, mi. Pakita ko sa inyo. Yan, oh. O, diba? Ang sarap nito, mga mi. Try nyo. Ayun. Ayan na, mga mi. Oh, ha? O, diba? Perfect panghanda sa Pasko. Siguradong kain malala na naman.